Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi pa din tapos maningil sa inang kalikasan sa China. Bukod sa matinding pagbaba ng kanilang ekonomiya na pilit nilang itinatago sa mundo, sa pagkakataong ito, hindi na may tatago ang nararanasan ng kanilang bansa lalo at sa inang kalikasan na ang kanilang kalaban. Matinding pagbaha, landslide, mudslide, pagkasira ng kanilang mga gusali, tulay at mga dam at matinding tagtuyot. Ngayon ay umuulan naman ang malalaking tipak ng yelo sa bansa ni Xi Jinping. Kung kaya nilang pagtakpan ang totoong nangyayari sa kanilang ekonomiya, hindi naman nila makakayang itago at hindi ipahalata ang aksyon na ginagawa ni ng kalikasan sa kanilang bansa. Sa mga nakalipas na buwan, umabot na sa kulang 100 katawang namatay sa China, bunsod pa din ang masamang kalagayan ng panahon dahil sa walang tigil na malakas na pagulan. Ang tubig sa mga lawa at ilog ay umapaw na kahit ang mga dam na inaasahang pipigil sa tubig ulan ay hindi na din kinaya ang sobrang dami ng tubig. Kailangang buksan ng mas maraming mga pangunahing dam sa China upang pakawala ng sobra-sobrang tubig dahil umabot na sa alert level ang taas ng tubig sa mga dam. Dahil dito, ang tubig na mula sa mga dam ay sa kapatagan ng bagsak at marami sa mga residential areas ang nagmistulang mga lawa at ilog. Ilan din sa mga pangunahing mga kalsada at istasyon ng train ang pansamantalang isinara dahil sa nasirang bahagi nito. Kaya naman naging malaking sagabal ito para sa mga rescue personnel. Bukod pa riyan ang kabi-kabi ng mga landslide at mudslide. Hindi pa man natatapos ang dilubyong hatid ng malakas na ulan, matinding pagbaha at landslide sa China. Ngayon ay nakakaranas naman sila ng matinding tagtuyot at init. Kung sa timog na bahagi nito ay nakararanas ang mga mamamayan ng nakamamatay sobra-sobrang tubig dahil sa lagay ng masamang panahon, sa hilagang bahagi naman ng bansa ay kulang na kulang mga mamamayan ng tubig at halos nag-aapoy sa sobrang init ang panahon. Tila pinaglalaroan ngayon ng China ng kalikasan. Kung sa isang bahagi ng kanilang bansa ay sobra-sobrang tubig, sa kabilang bahagi naman ay kulang na kulang ito. Tila kinakarma ang China dahil sa nararanasan ng heatwave sa hilagang bahagi ng bansa. Mula nang magsimula ang buwan ng Hunyo, ang hilagang bahagi ng China ay nakakaranas na ng matinding init at tagtuyot. Walang kahit kaunting ulan ang duman sa bahaging ito ng China kaya naman ang panahon dito ay nakapanghihina at nakakamatay kung minsan. Ang kalagitnaan ng buwan ng Hunyo ay panahon ng anihan sa China. Ito din ang panahon na kung saan ang mga pananim para sa panahon ng autumn ay itinatanim. Kaya naman ang tagtuyot o walang tubig sa panahong ito ay pangunahing kalaban at issue para sa sektor ng agrikultura ng bansa. Subalit bago pa man pala mangyari ang lahat ng ito at bago pa maranasan ng China ang mga dilubyong dumaan sa kanilang bansa, sa pagpasok pa lamang pala ng taong ito ay hinagupit na sila ni ng kalikasan. Ayon sa ulat mula sa CCTV News noong 3 ng Abril, ang malakas na hangin at pagulan ng malalaking tipak ng yelo sa China na nagsimula noong 31 ng Marso ay nakaapekto sa halos 100,000 mga residente. 7 katao ang agad na namatay, mahigit sa 1,000 katao ang agad na inilikas. Nasa mahigit kumulang 6,000 hektarya ng pananim at maraming kabahayan ang nasira. Umabot sa 150 million yuan ang halaga ng naging pinsala ng dilubyong ito noon lamang buwan na iyon. Ang lakas ng hangin sa China noong mga panahong iyon ay umabot na mula level 8 hanggang level 10, habang ang yelo na bumabagsak sa kanilang mga bahay ay may diameter na umabot sa 20 mm.
Ilang araw lamang bago ito, noong 25 ng Marso ay nakaranas sila ng malalang pagulan ng yelo. Maraming mga sasakyan ang talaga namang halos madurog at magkabutas-butas dahil sa malalaking tipak ng yelo na bumabagsak mula sa kalangitan. Umabot ang sukat ng mga yelo na kasing laki ng itlog ng manok. Kaya naman ang mga insurance company noon ng mga sasakyan ay inulan ng maraming mga tawag mula sa kanilang mga customers. Nagbunga din ng maraming mga head injuries ang mga yelong bumagsak sa lupa. Sa video na ito, makikita ang isang babae na hawak ang ilang piraso ng yelo na bumutas sa kanilang sasakyan habang kasama niya ang kanyang mga anak sa loob. Pinasok na rin ng tubig ulan ang kanilang sasakyan at napasigaw na lamang ang babae at sinabing ang kanilang sasakyan ay wasak na. Isang residente naman ang nagpakita ng video na kung saan ipinakita niya na ang mga yelong nahulog sa kanilang kabahayan ay kasing laki ng itlog ng manok at ayon pa sa kanya, sa tagal umano niyang naninirahan sa kanyang bahay ay ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong kalalang pagulan ng yelo. Sa video naman na ito na ibinahagi din ng isa pang residente, dakong alas 4 umano ng hapon nang bigla na lamang umulan ng yelo habang siya ay nagdadrive. Huminto siya ng panandalian at nakita niya na ang kanyang windshield ay nag-crack dahil sa tumamang yelo dito. Ilang minuto lamang ang itinagal nito subalit matapos nito ay nakita niya ang maraming mga sakyan na tila dumaan sa isang giyera dahil sa butas-butas nitong mga bubong. Makikita din sa video na ito na kung saan ang isang bubungan ay nagkabutas-butas dahil sa pagbagsak ng malalaking piraso ng mga yelo. Ang bubong ay nagmistulang kalangitan na napuno ng mga bituin. Wala kahit isa sa mga sakyan sa labas noong mga panahong iyon ang nakaligtas sa pagulan ng yelo. Ang mga windshield na sira, butas-butas na mga bubong at yuping mga parte nito ang kadalasang tinamo ng mga sakyang nasa kalsada. Noong pagsapit lamang ng gabi, isang insurance company sa China ang nakatanggap ng nasa mahigit kumulang 9,000 tawag dahil sa tinamong pinsala ng kanilang mga sakyan, bunga pa din ng hailstorm. Sinasabing nasa mahigit 100 milyong yuan ang naging gastos ng isa lamang na insurance company upang i-cover up ang mga nasirang sasakyan. Noong mga panahong iyon ay inulan naman ng mga post ang X na kung saan maraming mga Chinese ang nagsabi na ang pagulan umano ng malalaking piraso ng yelo sa China ay isang senyales ng labis na galit ni ng kalikasan, habang mayroon din namang nagsasabi na senyales umano ito ng pagbagsak ng CCP. Habang humahagupit ang napakalakas na hangin at hailstorm sa ilang parte ng China, ang ilang mga parte naman ng bansa ay nakakaranas ng matinding taginit. Ayon sa China Meteorological Administration, ilan sa mga probinsya sa China ang nakaranas ng record-breaking na taas ng temperatura. Habang ang southern part naman ng China ay hinahagupit ng malakas na hangin at inuulan ng malalaking piraso ng yelo, ang northern part naman ito ay nakakaranas ng matinding sandstorm. Umabot ng 28.4 meter per second ang wind speed sa lugar. Dahil dito ay nag-issue ang Meteorological Administration ng China ng Red Sandstorm Warning sa bahaging iyon ng kanilang bansa na nagbunga ng pagsasara ng maraming paaralan at ng maraming mga gusali, maging ilang mga moda ng transportasyon. Sa Beijing noong March 28 na nakaranas ng matinding sandstorm, nakaranas sila ng Real-Time Air Quality Index na umabot sa 500 na malaking indikasyon ng malalang polusyon sa hangin. Malaking mga kaganapan noon sa labas ang kinansela at hindi na ituloy. Mula nang magsimula ang taong ito, ang China ay nakakaranas ng iba't ibang mga natural disasters at mga man-made calamities, wildfire, hailstorm at windstorm, kasama pa ang pagbaba ng kanilang ekonomiya at maraming mga factories, kumpanya at mga tindahan ng isa-isang nagsasara.
Ang unemployment rate sa bansa ay mas tumas din at naglipa na pa ang walang trabaho na sa kalsada na lamang nagpapalipas ng kanilang magdamag. Subalit walang magawa ang mga mamayan nito kundi ang magtiis sa kung ano lamang ang ibinibigay sa kanila ng gobyerno ni Xi Jinping na madalas ay hindi nagiging sapat. Kaya naman marami sa mga tao ngayon sa China ang itinataya ang kanilang sariling kaligtasan at buhay. Maibunyag lamang ang totoong kalagayan ng kanilang ekonomiya at pamumuno ng kanilang leader.